Noong 2025, humigit kumulang na 120,000 ang umalis sa Canada. Kaya bago pa natin ulitin ang idea na dumagsa ang mga Amerikano papunta dito, baka mas dapat tignan natin ang mas tahimik na realidad. Mas maraming tao ang pinipiling umalis kaysa sa inaakala ng marami. At lalo pang tumindi ang punto kapag tinitignan natin ang gulaw mula sa US. Sa unang tatlong quarter ng 2025, bumaba ng 20% ang bilang ng Americans na tinanggap sa Canada bilang permanent residents kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa January 2026, 295 lang ang naitalang admissions mula sa 805 noong January 2025. Ibig sabihin, hindi ito kwento ng malaking American wave papuntang Canada. Mas nakakagulat hindi ang pagdating ng mga Amerikano, kundi ang pag-alis ng mga tao mula sa Canada. Habang sa labas, buo pa rin ang imahe ng Canada bilang stable at desirable, may mga tao mismo rito ang tahimik ng naghahanap ng ibang direksyon. At higit kalahati ng mga umalis, 53.9%, ay nasa edad 25 hanggang 49. Ito ang mga taong nasa gitna ng karir, may pamilya, may momentum, at kadalasan sila rin ang inaasahan bubuo ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya kapag sila ang umalis, hindi maliit na bagay yun. At hindi lang basta dami ang usapan dito, uri rin ng mga umaalis. Ayon sa analysis na binanggit sa report, mas mataas ang rate ng pag-alis ng highly skilled immigrants, kabilang ang doctors, engineers at scientists kaysa sa lower skilled peers nila. Kapag ganitong klase ng tao ang nawawala, hindi lang population count ang nababawasan, nawawala rin ng experience, buwis, innovation at yung mga taong dapat sana nagtutulak sa bansa pasulong. Kaya ang tanong, kung may talent ang Canada, bakit hindi nito mapanatili? Ito ang mas mabigat na tanong kaysa sa kung may ilang Amerikano bang gustong lumipat dito. May mas mahalagang punto rin dito. Hindi raw ito simpleng political drama lang. Ayon kay Jack Jedwab ng Association for Canadian Studies, mas malakas ang economic motivation kaysa partisan emotion. Hindi slogan ang nagtulak sa tao, kundi presyo ng bahay, cost of living, quality of life, at future ng pamilya. At dito ako tinatamaan bilang immigrant. Kasi familiar tong pakiramdam na to. Yung hindi ka naman agad sumusuko, pero ramdam mo na ang bigat, renta, grocery, oras, pagod. At minsan hindi nawawala ang pangarap, pero lumiliit ang space para mabuhay ito ng maayos. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Migration is rarely driven by symbolism alone. People move, stay, or leave based on where they believe a stable and livable future is possible. Minsan hindi tugma ang ipinangakong buhay sa totoong buhay na araw-araw mong binabayaran. Kaya mahalagang itama ang narrative. Hindi ito kwento ng mga Amerikano na sabay-sabay tumatakbo papuntang Canada. Sa data, mas malinaw ang isa pang kwento. Canada is also becoming a place some people are choosing to live. At para sa atin na nandito, may bigat yan.
Kasi ang tanong, hindi lang kung paano makakaakit ng tao ang isang bansa. Ang mas mahalagang tanong, paano nito pinaparamdam sa mga tao na sulit manatili. Sa dulo, ang tunay na test ng isang bansa ay hindi lang kung ilan ang gustong pumasok, kundi kung ilan ang may dahilan para manatili.